A woman trapped for years in a toxic relationship. Lalaking lumaki sa paniniwala sa kapangyarihan ng anting-anting. And the woman whose anger and bitterness ruined her skin. Paano sila nakalaya mula sa mga bagay na unti-unting sumisira sa kanila? Dito lang sa The 700 Club Asia. Susunod na! Feeling ko, hindi talaga maganda yung features ko. I don't feel the sense of belongingness. Sa kabila ng kaliwat ng panlalait na naririnig mula sa kanyang paligid, unti-unting naniwala si Mary Grace na hindi siya maganda. Kaya naman, ginawa niya ang lahat ng naisip niya, makita lamang ng iba ang kagandahang matagal nang hinahanap ng kanyang puso. Nung bata ako, lumaki ako na tinutokso dahil dito sa buhok ko eh. So, nung high school ako, kahit hirap kami financially, by God's grace, ang nanay ko is very generous sa akin. Pinaglaanan niya ako na makapagpa-rebond. Yun yung times na, okay, kahit paano nagkakaroon ng upgrade sa ating physical looks. Dumating ako sa point na talagang binibilang ko yung mga tao magsasabi sa akin na maganda ako. Yun talaga yung point na parang naghahanap ka ng validation, naghahanap ng security. Sa edad na 16, nagkaroon si Mary Grace ng nobyo at doon nagsimulang mabuo ang kumpiyansa niya sa sarili. Nung nakilala nila yung boyfriend ko, sabi ba naman ng kapatid ko, mukha daw kami magtsahin. Yun yung mga naging reason kung bakit, well, simula sa pagkabata talaga nagpatong-patong na lang siya. Bakit ako nagkaroon ng insecurities. I don't really feel good about myself. Dahil sa kanyang insecurities, dumating sa punto na naisip niyang tapusin ang kanilang relasyon. Ngunit, Hindi namin ma-let go yung relationship because we engaged in premarital sex eh. And that's really big deal. sa kabila ng pagsisikap ni Mary Grace na maabot ang pamantayan ng mundo, hindi pa rin naging madali ang kanyang buhay. Lalo na nang siya ay Nag-stop ako talaga for 1 year. I felt bullied kasi elementary. Tapos nung nag-college din ako. Kaya ang sabi ko na lang sa nanay ko, pagod na po ako mag-aral. nang huminto siya sa pag-aaral, ginugol niya ang kanyang oras sa pagtatrabaho. Narealize ko yung hirap ng buhay. Yung naging income ko doon is like 34 pesos per hour. Tapos bibigyan ka lang ng 4 hours. Dahil dito, nagbalik si Mary Grace sa pag-aaral at piniling tapusin ang kursong BS Accountancy. Noong 2011, matapos siyang bumagsak sa unang pagsusulit, hindi siya sumuko. Sa muling pagkuha niya ng board exam, nakapasa siya at naging Certified Public Accountant. Nung nagkaroon ako ng board exam, parang instant na naging confidence ko. Instant na naging security ko siya. Na parang nabura na lahat ng mga pains ko in the past. Na parang ito na meron ako napatunayan sa buhay na sa sarili ko. So sobrang focus ko dun sa goals. Pinagod ko yung sarili ko. Goal ko, makapagkaroon ng 6 digits of income. So meron ako doon at that time na nag-work ako full-time sa isang company. Meron akong sideline, meron pa akong consultancy. Tapos, tinutulungan ko yung kapatid ko doon sa sa business niya. Dahil sa sobrang pagtatrabaho, nakaramdam siya ng panghihina ng katawan. Kaya nagpasya siyang magpatingin sa doktor upang malaman ang sanhi ng kanyang nararamdaman. Nung nagpa-check up ako sa OB-GYN, more of lang siya, recur. Nagbabalik paulit-ulit. Yung UTI. Dumating ako sa point na yung as in bleeding yung kala ko nga sa kidney na siya, buti na lang hindi. Hindi niya akalain na ang simpleng panalangin ng kanyang doktor ang magsisilbing simula ng unti-unting pagbabago sa buhay niya at ng kanyang nobyo na si Mark. We're comforted. But since she already shared the gospel to us, isa na rin siya sa nagsabi sa amin ng truth and nag-warn din sa amin na huwag na namin ituloy yung kumbaga premarital sex namin. Naimbitahan sa simbahan sina Mary Grace at ang kanyang nobyo at naging aktibo sila sa kanilang pananampalataya. Ngunit makalipas ang 6 na buwan, naputol ang kanilang komunikasyon nang magsimula ang training ng nobyo bilang pulis. Sobrang lungkot. Ang naging address ko is that
mas lalo ko pang nilaliman yung pagkakakilala ko kay Lord. So, naging active in terms of like sa mga Bible studies, nag-attend ng mga other ministries like mga women to women. So, para mas maintindihan ko pa yung design and purpose ni Lord for my life habang nasa training siya. So, ganun din yung ginagawa niya. Nagbabasa ng Bible, nag-share din siya sa mga friends niya na mga nagtutraining din. Kahit magkalayo kami, si Lord made a way na talaga nag-walk kami with Him. Matapos ang 6 na buwan na walang komunikasyon, hindi man tinuloy ni Mark ang pagpupulis, nag-propose siya kay Mary Grace at kinasal sila taong 2019. Makalipas ang 1 taon, biniyayaan sila ng anak na si Elisha. Nagsunod-sunod din ang pagpapala sa mag-asawa. The Lord showed faithfulness sa amin na talagang pinrovide niya even this home, and we dedicated this home to the Lord na talagang ang vision na ibinigay niya sa amin, kaya kami binigyan niya home, is that we will be inviting a lot of people in this place, that we will be sharing His faithfulness, His goodness sa buhay namin. Biyaya ng Panginoon sa mag-asawa ang kanilang mga trabaho ngayon bilang manager at financial advisors, na ibibigay nila ang buong atensyon at pagmamahal sa kanilang anak. So right now, we're also handling couples coming from our team. The Lord made me realize you can minister to wherever you are. I know na dinala sa akin ni Lord for greater purpose, not only for work, but to bring them to the Lord. Masasabi kong successful na ako because I already know the will of the Lord for me. You know, Camila, the story of Mary Grace reminds me that our enemy, the devil, can use anyone to plant fear, insecurities, you know, in one's life. Because you look at Mary Grace, you ask yourself, why are you insecure? You know? Wala ka Ganda naman siya. you know, yung mukha mo or ano, meron ka bang kapansanan? Wala naman. Yes. But she believed the words, because words are powerful, the Bible says, that were spoken to her. So yun na yung, whatever you believe, you become. Yes. And you know, that's true, no? Kasi when you read God's word, when you discover through a relationship with Jesus Christ who you are, your worth, then you realize, no, all the things the world is telling you that you're not worthy, you're not beautiful enough, you realize talagang lies of the world, lies of the enemy, because we are beautifully and wonderfully made in Christ. And talagang, kumbaga, we are anak tayo ng Diyos, we are prince and princesses. Tama. Diba? You know, napakaganda, Peter, no, yung kanyang natutunan ni Mary Grace, no, na kahit gaano pa kalaki ang tagumpay sa mundo, kung wala ang Diyos, ay maari pa rin makakaramdam tayo ng kawalan. Whatever struggles you're going through, all you need is to pray. Pray until something happens. Pray to God who makes things happen for our good. And we take this time to read messages from our faithful viewers and pray for them. Mula kay Tenesita, sabi niya, panalangin ko po ang kaligtasan para po sa akin. Ipinapanalangin natin ang kalagayan ni Tenesita. Please, Lord, keep her safe always and her loved ones. In Jesus' name, Amen. Here's a prayer request from John. Sobrang pagod na po ako. Iniisip ko na ako na yata ang pinakamalas na tao. Kung hindi ko lang iniisip ang mga anak ko at asawa ko, matagal na akong sumuko. John, you have got to change your thinking. We can pray and pray and pray, but if you keep on thinking that, that is what you will be. So we just declare now, in the name of Jesus, we speak to John, we speak to the spirit man of John, and we say, in Jesus' name, you are a child of God. In Jesus' name, God has a plan and purpose for your life. Don't think na malas. Malas does not come from God, so don't receive it. Be encouraged. The Lord loves you. He has a plan for you, and He will establish you, says the Lord. Receive that, kapatid, in Jesus' name. Amen and amen. You know, Peter, mayroong cure dyan eh. Now, Give thanks to the Lord. Amen. If you, every day, John, Yeah. you just write 10 things in your journal what you can be thankful for. And there are many things to be thankful for that will cure your thinking about malas ka. amen. Gawin mo yan, John. God cares about what you're going through, and He invites you to bring your burdens to Him. Kaya, hinihikayat namin kayo. Ipadala ninyo sa amin ang inyong mga prayer concerns.
Send us your prayer requests through the numbers on your screen or through our social media pages. Ang ating Prayer Center representatives ay handang samahan kayo sa pagdarasal at ipanalangin namin kayo dito mismo sa programa. So don't hesitate, send us your prayer request today at sama-sama natin maranasan ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Di lahat ng preso nasa selda. Sa isang iglap, nawala siyang lahat. Your son has a cancer. Pero lahat ng bilanggo Daddy, tignan mo, pinag-pray tayo. pwedeng maging malaya. Gusto mo bang maging bahagi ng paghatid ng liwanag ng Panginoon sa mga naghahangad ng tunay na kalayaan? Sa bawat regalo mo sa CBN Asia, nakakarating ang Operation Blessing sa mga komunidad na sabik sa tulong. Patuloy mong napapanatiling on-air ang The 700 Club Asia at sinusuportahan mo ang 24/7 na paglilingkod ng ating Prayer Center. Isang tahanang bukas sa lahat ng nangangailangan ng panalangin at pagdamay. Bilang pasasalamat, makakatanggap ka ng streaming access ng Preso, Tampok ang kwento ni Wendell Tolibas, dating bilanggo na nakatagpo ng tunay na kalayaan kay Kristo kahit nasa loob ng piitan. Plus, ang discussion guide at Written in Stone Jesus of Nazareth upang mas mapalalim ang iyong pagninilay. Be a CBN Asia partner today. Lumaki si Arnel na hirap sa buhay. Bagamat masipag at masikap ang kanyang ama, salat pa rin sa yaman ang kanilang pamilya. Kahit yung mother ko tumutulong na, sabihin natin kulang yung kinikita, nakakaroon pa kami ng mga pagkakautang. Sa kanyang paglaki, isang bagay ang kanyang napag-alaman. Yung aking lolo kasi dating manghuhula. Nanguhula siya and pag gumamit siya ng ritual, gumagamit siya ng isang kapirasong tingting, yung dahon ng saging. Tapos ang kanyang ritual, may ginagamit siyang salitang Latin. Kapag siya nanguhula, ginagamitan niya ng dangka. Maging ang ama ni Arnel ay nahumaling din sa paggamit ng anting-anting. Ayon sa kwento rin ng nanay ko na siya yung nakakita, meron siyang mga medalyon na mga matatanda noon na tinuruan siya kung paano gumamit ng mga anting-anting, kung paano buhayin ng isang anting-anting. Isa sa mga naging pakinabang ng ama mula sa anting-anting ay ang minsang magkaroon ng komprontasyon ng ama ni Arnel at ilang miyembro ng Philippine Constabulary noong panahon ng martial law. Minsan umuwi yung father ko ng hating gabi and sinita siya ng 2 constabulary kung siya ay lasing. Sige, putok nyo, hindi naman puputok yan. Tinutukan yung father ko ng 2 constabulary, hindi nga pumutok yung baril. At sinundan pa siya hanggang sa siya makapasok sa bahay namin, hindi pumutok yung baril. Naisip ni Arnel na tularan ng ama, ngunit tila may pumipigil sa kanya na gawin ito. Gusto kong subukan, pero nung makita ko yung naranasan namin pamumuhay, naroon yung kahirapan namin sa buhay at kami ay namamasukan kahit kaninong pagsasaka, nakikiani kami, nangingisda kami. Kahit anong gawin mong trabaho, hindi ka matatanggap or eksakto lang o kulang pa yung iyong kinikita. Gaba kung tawagin ni Arnel ang epekto sa kanyang pamilya dahil sa paggamit ng anting-anting. Ang generational curse o gaba kung tawagin ng iba ay makikita natin sa Biblia. It is a biblical principle. Kapag tinignan mo sa Deuteronomy chapter 28, makikita natin dito yung 2 klase ng mga tao na sinasabi ng Biblia. Yung una, yung mga pinagpala. If you fully obey the commands of the Lord your God, then all these blessings will come upon you. Naroon yung pamilya ay mayroong good harvest, ibig sabihin prosperity, mayroong good health, mayroong leadership. Sa kabilang banda, sinabi rin doon sa Deuteronomy 28, but if you disobey the commands of the Lord your God, then all these curses will come upon you. Anong curses? Yun yung kabaligtaran ng kabila. Ang paggamit ng anting-anting kasama na roon. Kasi ito ang anting-anting ay papasok doon sa mga occult practices. Dahil dito,
Kinalimutan ni Arnel ang tungkol sa anting-anting at sinikap niyang makapag-aral sa kabila ng kahirapan. Para lang ako makapasok sa high school, ako ay magtitinda ng balot sa gabi pagkatapos ng high school at pandesal sa umaga. Subalit hindi nagtagal ay sinubukan din niya ang hiwaga ng anting-anting nang sumabak siya sa politika. Doon pinasubukan sa akin nung mother ko, pinaturo sa pamagitan ng father ko, yung isang dasal na Latin. At nung dasalin ko yon, nung ako'y tumayo na, inisesa ko yung local government code and marami ang humanga sa akin. Sa kabila noon, hindi rin nakuha ni Arnel ang posisyon sa gobyerno bilang kagawad sa kanilang barangay. Maging sa pag-ibig ay bigo si Arnel. Itinoon na lamang ni Arnel ang atensyon sa pagtatrabaho. Sa kanyang pagiging abala sa trabaho, siya ay nayayang dumalo sa isang Bible study. Doon niya nakilala si Flor. Sa paglipas ng panahon, kinailangan ding umalis ni Flor pansamantala. Dito nakaramdam si Arnel ng kawalan ng pag-asa. Paglalasing ang naging daan ni Arnel upang maibsan ang pangungulila sa kasintahan. Walang panahon na walang araw na hindi ako nakainom. So, napaalam na ako matutulog, subalit hindi na ako nagising ng 2 araw. Nagkamalay si Arnel matapos ang 2 araw. Sa kanyang paggising, nagsisi at isinuko ni Arnel ang kanyang buhay sa Panginoon. Ang minamahal na nalayo pansamantala ay kapiling na rin ni Arnel habang buhay. Ang pag-ibig ng Diyos para sa kanya ang siyang nagtutulak kay Arnel upang lalong kumapit sa Panginoon. Doon ko nakilala na ang tao'y makasalanan. Kasi sabi ng Roma 3:23, lahat ay nagkasala at hindi makakarating sa kalwalhatian ng Diyos. Yung John 3:16, doon ko naintindihan na ganun tayo kamahal ng Diyos. Ang sinasabing gaba dahil sa paggamit ng kanyang pamilya ng anting-anting ay napalitan ng pagpapala mula sa Panginoon. Nakita namin yung yung kanyang mga pagbabago, completely trusting God for his deliverance from that background. Nakikita ko na because of that experience, he has the knowledge kung paano siya mag-minister. In particular doon sa area na ni-reach out niya ngayon, ay almost yung mga tao merong ganong klaseng mga background. Wala tayong ibang dapat asahan, hindi tayo dapat umasa sa mga superpower o supernatural kung hindi dapat tayo magtiwala lang sa ating Panginoon Diyos sapagkat siya ang may hawak at may control ng lahat. Alam mo, totoo yan, Peter, no? When we struggle with unforgiveness, that can be a foothold of the enemy, or sometimes we invite the enemy into our lives by engaging in occult. But the good news is, if we surrender our lives to the Lord, we can cast out those curses in the name of Jesus, because Jesus' name is powerful. Amen. And so it is in the life of Arnel that he experienced the power of God and was delivered. And he knows where the true source of power now comes from. Amen. True power does not come from objects or charms. Ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula lamang sa Diyos. Ang galit at sama ng loob ay maaari ring maging lason sa ating puso. Bitterness can slowly destroy a person from the inside. Yan din ang naranasan ni Flor Inson nang hindi niya makuha ang promotion na matagal na niyang hinihintay. But what Flor discovered released her from the toxic life she was in. Panoorin natin ang kanyang kwento. Mapait na balita para kay Flor ang naudlot niyang promotion sa kumpanya. Nung nawala lahat yon, mga pangarap na yon. Tahimik kasi ako pag naiinis na ako. Gusto ko mas mag-isa lang ako. Hindi ko mailabas-labas lahat yung dala-dala kong bigat sa loob ko.
Dahil dito, itinuon na lamang ni Flor ang kanyang kasawian sa paggawa ng thesis sa kanyang masteral. Nag-leave si Flor sa trabaho. Mas gusto ko yung nakababad lang ako dun sa harapan ng computer. Punong-puno ako ng galit. Talagang nanahimik ako. Na sinolo ko yung nararamdaman ko. Sa gitna ng kalungkutan ni Flor, ay napansin niya ang mga pamumula sa kanyang balat. Napansin ko parang mga pantal-pantal na konti lang naman sila. Tapos ang mas marami talaga yung sa noo ko. Namamagana yung paa ko. Nagpatingin si Flor sa doktor at niresetahan ng gamot. Wala siyang findings, kundi bigyan lang ako ng ointment para ipahid, para matanggal. Pero hindi talaga gumaling. Sabi ko baka kako yung stress lang dahil naghahabol ako ng aking thesis. Ang napansin ko, pag nilalagyan ko siya ng gamot, lalo siyang namumulan, gumagrabe. Yung puting bulak nagiging itim. Subalit sa halip gumaling, ay patuloy na lumala ang kalagayan ni Flor. Natatakot na ako dahil meron akong nararamdaman sa katawan kong kakaiba. Yung may mga pula-pula nang lumalabas sa mga balat ko, sa mukha ko. Hindi na ako halos makalabas ng bahay. Ayokong may makakilala sa akin dahil napakalaki ng pagkakaiba na ng balat ko dun sa dati kong balat. Dahil sa labis na desperasyon, sinubukan niyang lumapit sa albularyo. Hindi ako tunatantanan, parang hindi siya nauubos. Everyday parang parami sila ng parami. Kahit sa patalim, kakapit ka para lang matulungan kang gumaling. Sinunod lahat ni Flor ang mga payo ng albularyo. Ngunit hindi pa rin niya natamo ang inaasam na kagalingan. Ako mismo parang nandidiri dun sa itsura ko na hindi ko na siya kilala. Dahil sa patuloy na paglala ng kanyang sitwasyon at kawalan ng makakapitan, nawalan ng pag-asang gumaling si Flor. Doon ko naalala yung Panginoong Diyos. Dahil doon sa pagod na naramdaman ko, hinanda ko na yung sarili ko. Nasabi ko sa Panginoon, kung kukunin mo ako, Lord, ikaw yung sumalubong sa akin kung mamamatay na ako. Humingi ako ng patawad sa Kanya at sabi ko sa Kanya, kung ano man yung mga nagawa kong pagkukulang kasalanan, patawarin niyo ako. At alam ko na hindi mo ako pababayaan. Hindi ko po mailabas yung boses ko, pero alam ko sumisigaw ako ng Panginoong Diyos. Tulungan mo ako, maawa ka sa akin. Ikaw lang pwede kong maging sandigan ngayon. Kinabukasan, ikinagulat niya ang pangungumusta ng isang kaibigan at dating kasama sa isang Christian fellowship. Matapos niyang malaman ang nangyari kay Flor, ay agad niyang pinapunta ang kakilalang pastor. Sa tulong ng pastor ay napayuhan at naipanalangin siya nito. Biktima siya noong tinatawag nating kulam o yung tinatawag na barang. Alam naman natin pag ang isang tao biktima ng barang o kaya ng kulam, talagang dumaranas ng kahirapan yan. Ang pinaka-importante sa akin yung magbalik loob siya sa ating Panginoon. Kasi oras na lang magbalik loob siya sa ating Panginoon, pati yung kagalingan, dala-dala yun. Sa pagbalik ni Flor sa opisina, pinatawad niya at humingi rin siya ng tawad sa mga katrabaho. Yung pagpapatawad na ginawa ko, talagang process siya. Hindi ko kagad nagawa yun. Hanggat hindi ako nakabalik sa opisina. Nung nandito na ako sa opisina, doon unti-unting inaayos ng Panginoon yung puso ko eh. Yung pagtanggap, pagkilala na ang Diyos nga nagpatawad, ikaw bilang tao, hindi mo kayang gawin. Ikinagulat ng husto ni Flor ang paglapit ng isang kaopisina na umaming siya ang kumulam sa kanya. Sumama lang ang loob ko sa'yo, pero hindi ko talaga inaasahan na yung magagawa ko sa'yo, yung napakalaking pinsala para sa'yo. Patawarin mo na ako, nagsisisi na talaga ako sa nagawa ko sa'yo. Binigay niya mismo yung ginamit niyang paraan kung paano niya ako kinulam. Ang Diyos na ang gumawa ng paraan kung sino yung gumawa sa akin. Matapos ang nangyaring kagalingan ng puso ni Flor, ay ang paghilom ng mga sugat niya sa balat. Masaya ako, natutuwa ako kasi sa isang katulad niya na naging nabiktima sa sumpa ng kulam o ng barang, isang pagpapatunay na uli ng kapangyarihan ng Panginoon Diyos na kahit sabi mong biktima ka nitong kulam at barang, may malaking magagawa ang Diyos sa buhay ng tao. Nagtuloy-tuloy ang paglagong espiritual ni Flor
sa tulong ng mga gawain sa simbahan at pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung titingnan ko, ang lalalim na sugat ko, pero wala kang makitang bakas. Nung peklat, nung sugat ng pinagdaanan, pinagaling niya yung puso ko. Talagang yung kagalingan na ginawa ng Panginoon, yung puso ko muna. Natuto ako magpatawad, yung mismo lahat ng buhay ko, inihandog ko sa Kanya, inilaan ko sa Kanya. Talagang lahat-lahat ang Lord ang gumalaw para talagang tuluyan na mabunot na yung tinik na meron sa puso ko. Forgiveness has the power to break chains that hold us captive. Kapag pinili nating magpatawad, pinapalayan natin hindi lamang ang ibang tao, kundi pati ang ating sarili. Tama. Maybe today you're trapped in a toxic situation. Maaaring may relasyon, galit o maling paniniwala na matagal mo nang pinapasan. But remember what the Bible says in John 8:36. So if the Son sets you free, you will be free indeed. Ang tunay na kalayaan ay nagmumula lamang kay Jesus. Kung nais mong maranasan ang tunay na kalayaan sa iyong buhay, maaari mong tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. The Bible says in Romans 10:9 that if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Kung nais mong gawin ang desisyon ito, maaari kang sumabay sa panalangin ito. Let's pray together. Heavenly Father, in the name of Jesus, I come to you. Lord, I have been imprisoned by my vices, Lord, by the things that held me, by wrong, toxic relationship, by the things that I do, Lord, that has held me in bondage for so many years. But today, Lord, I want to be set free. Today, Lord, I want your freedom, your love, your grace to be poured into my life. So I come to you and I confess all of my sins. And I turn my back on all the things that I have been doing wrong that have been an abomination to you, Lord. I ask your forgiveness. You died on the cross, and on the cross you took away my sin, my shame, my guilt. So right now, Lord, I surrender my life to you and invite you, Jesus, into my life to be my Lord and to be the Savior of my life. Starting today, Lord, I want to walk in this new found freedom. Thank you for loving me. Thank you for saving me. This is my prayer. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen and amen. In moments of crisis, your generosity delivers medical care, inspiring stories of miracles, and a tangible experience of God's love. For your donation of 1,000 pesos or more, you'll receive audio streaming access to I Have Walked with the Living God, the powerful audiobook by CBN founder Pat Robertson. Hear how God moves in life's toughest seasons. The same hope your partnership with CBN Asia brings to people who need God most. Give today and help transform lives. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin ngayong araw. Always remember, God wants you to live in freedom. Kalayaan mula sa anumang bagay na sumisira sa iyong buhay. The stories we watch today remind us that freedom is possible, whether it's toxic relationships, destructive beliefs, or deep bitterness. God can break those chains, and that's why this program exists. To share stories of transformation and to bring God's love to people who need it most. When you partner with us, you help bring the message of hope to families all across the country. Kung nais ninyong maging bahagi ng gawain ito, maaari kayong tumawag sa mga numerong makikita nyo sa inyong TV screen o iscan ang CBN Asia QR code sa inyong mga screen to send your support. Your generosity helps make stories like these possible. So from all of us here at the 700 Club Asia, God bless you always and see you again next week. God bless you!